What's up YouTube? Good morning sa inyo lahat. Pakita natin ngayon ang ating setup. Time check. Ano oras ba? Mag-alauna ng hapon. Nakakita pa lang ating mukha dito. Medyo magulo yung electricity natin sa ilalim. Papagawa tayo dito na sabitan natin dyan or patungan para hindi naman katago naman yung ating wiring sa ilalim at mukhang presentable. Hindi mo nakikita yung ilalim. Planning tayo dito ng saltwater fish. Kukunin natin yung sukat. Ito, mag-in-house tayo. Papagawa tayo ng aquarium stand and under some filter for that. Ito may isa. Magulo pa yung kama natin. Kakagising lang natin. Kita yung mukha pala natin dito sa alam mo yung camera shy tayo Nasa labas lahat ng mga fire eel. Ating bichir, chilling. Ating northern tiger river fish and ghost night fish nasa labas lang. And they are chilling. Medyo maaraw kasi kaya nag-reflect sa camera yung light maaraw sa labas. Quick view. Balik natin sa fish. Ayun yung mga soon update natin dito sa ating 50-gallon tank. And guys, kita nyo masaya naman silang lumalangoy-langoy around the tank. Nilagyan natin to ng Millifix Blue kasi may mga, ayan, may mga fin rot. Hindi naman fin rot. Hindi ko alam kung tumatama sila dyan sa mga hardscape natin or something o may kumakagat sa kanila. Pero pag monster tank talaga sa kanya na paglagay nyo kailangan nila mag-survive. Like, kailangan nila mag-survive sa tank kasama ng kanilang mga tank mates. Ayun. Gladly, wala pa nang nakamatay sa kanila. Lalo na dito sa mga ating mga silver dollars. Napakaganda nila. May namatay ako na pako malaki na siya. Red belly pako and albino pako. When I was transporting them from Fairview dito sa new house, nilagay ko sila sa plastic and may oxygen naman sila, but the thing is medyo maliit yung plastic and ended up they died before getting here. Sadly, ganun yung nangyari. Kaya ayun, dumami yung mga fish natin. Hanapin natin yung video natin na yun na kita yung ano natin, red belly pako and albino pako. And alam ko, pakita na din natin dun yung old setup natin na old setup nitong 50 gallons without the hardscape and the setup of this 22 gallons with just that skull and wala pang driftwood and anything. I think kaya sila nasa labas kasi nagugutom sila. Alam na nilang feeding time. Ayan. Yan, samahan nyo ako. Papakainin natin sila ngayon, guys. Empire people! Good morning! Good morning! Top of the morning, Empire people. Yan. Balikan ko kayo pag mag-feeding video na tayo. Peace! Tapos na yung papakain natin sa kanila. Pero alam ko ano to, PO2? Kasi yung PO ay masyado na maliliit. Una ko nakuha nga is PO3 yata yung una ko nakuha. But, yeah, ayan. Hanap muna tayo. Pwesto natin siya dito para mas maganda ang panonood nyo ng fish feeding video. Ayan, guys. Yan, mag-fishing video na tayo, guys. Come and join me. Papakain natin mga a lot of fishes.
masyado tayo maraming alaga dito, kaya medyo madami yung papakain natin sa alaga. So, yung maliliit na ito ang mga principal, kaya mas madali nilang madadigest. Hindi naman tayo gustos. Mga happy naman sila kumakain. After this, naman tayo magpapakain sa ating 22 gallons. Kaya mukhang kumakain na ulit ng malakas ang ating Emperor Blue. Kasi nung una ko siyang nakuha, nung medyo malalaki pa yung pellets na binibigay ko, siguro hindi ganun yung pinapakain nung napagbilang ko sa kanya na shop. Shoutout kay Sir Jordan ng Aquatech Novaliches. Yan. If you guys want to go there, Aquatech, waste nyo lang Aquatech Pet Center. Yeah, malapit lang yan sa Mindanao Avenue. Ang gaganda yung mga fish nila. Come visit their store. Marami silang monster fish, ornamental fish, catfish, and other mga rare fishes sa hobby natin. Ayan, mga ganyan. Mga sperm fish. Nakalimutan ko yung mga iba eh. Pero and the best prices, guys. Best prices. I'm telling you. Kung makikita niyo sila sa Cartimar and sa mga stock na binibenta ni Sir Aquatech, medyo mura-mura siya kumpara sa ibang mga seller gano'n. And healthy din yung fishes. Ayan, yung high fin hammerhead natin, doon natin nakuha. Si Empire, yan si EBH, the two striped dollars, the tinfoil pandas, the banded leporanes. Ano pa ba nakuha natin sa kanya? That's it. Oh, this one. Nasa 22 gallons. The black bar gado. The fire eel. Yun. Ang laki na din ng Jaguar cichlid natin. Lumalaki pala siya, guys. Naalaman ko lang to sa isang friend na hobbyist din, si Jed. He liked that fish, cichlid, and lumalaki siya. I didn't know that. And nung nakita ko siya around, ayun, meron din si Aquatech na malaki na ganyan, na cichlid, Jaguar cichlid. And sa Cartimar nakita ko siya, mga cichlid na malalaki, napaka-cute nila. Lalo na pag sama-sama sila sa isang cichlid tank. Iba din yung feels, iba yung itsura niya, it just pops. Kasi diba, freshwater fish. Then yung mga ibang cichlid natin is makulay siya, and also it really brings out the tank, and buhay na buhay yung color ng tank. Ayan, hindi pa natin nabibila ng molly feeders. Molly feeders na ang gagamitin natin sa ating tibas. Dahil alam naman natin, in the in the long run, pag pinapakain natin sila ng mga feeders like goldfish or guppy feeders, eh, hindi ganun kaganda para sa kanilang health, and it may cause further more diseases, mga ganung stuff. Kaya i-change natin yung diet nila sa mollies. Kahit medyo mahal, but for the best conditions para sa ating mga pinamamahal na alaga, yun din ang gagamitin natin, guys. Kaya hintayin nyo yan. Titignan natin kung makakadaan tayo ngayon sa pet store and buy molly feeders and kung ano pang pwede natin ibang bilhin. Kasi yun din ang change natin na diet para sa ating beach here, NPT, yan.
T-bass, puro pati sa ating leopard tiger shovel nose. Yeah. Tiger shovel nose. I mean, namatay kasi yung leopard shovel nose natin, na-miss ko tuloy siya. Hindi na natin na video kasi masyado masakit para sa atin. Yung dalawa yung namatay, pati yung isang T-bass natin na medyo maliit. Nung nabili natin kay Sir Usher, shoutout kay Sir Usher dyan, big shoutout. Sa kanya ko nakuha yung mga una ko na isda. But unfortunately, may nangyari na shortcomings and all, and hindi na tayo nakakuha sa kanya. But nevertheless, check out his page, Usher Aquatics, Usher Pet Store. Yan, one of the best prices then out there. Kung nagtataka kayo bakit may naligaw na dalawang koi dyan at isang longfin koi na gold, binili ko yung isa na white kasi ang angas ng skin niya. Tignan niyo yung skin niya, para siyang natutuklap na something, and it's white and it looks like platinum. I forgot the koi name of that, pero yan ay nabili ko lang din yata yun sa Cartimar, I think. Napaka-aras lang talaga ng look niya. And mukhang bagay siya sa design ng carton, like industrial type. That thing, yeah. Kaya ako di siya nabili. Yun, dito naman tayo sa ating 22 gallons, guys. Peace! And for people, top of the morning! Ito na guys, pakainin na natin ang ating 22 gallons tank. Medyo against the light tayo dyan. So, lipat tayo dito sa kabilang gilid for better viewing for you guys. Ayan yun na yan. Medyo kita yung face natin dito, reflecting sa camera. Medyo tago tayo ng konti. Shy type kasi tayo sa camera guys. Pasensya na kayo. Ayan, nagtago na naman yung Northern Thailand natin. So, pang bumili ng mga BBRH kaso medyo mahal yung nakikita natin ng mga pet shops na nagbibenta sa kanya. This one's kay Aquatech ko rin nabili ang mga BBRH na yan. I got it for like 2 inches and now healthy naman sila and malakas kumain and mabilis yung grow rate nila, lalo na tong Tiger Oscar natin na to. Ito kay Usher Pet Store natin nabili yan. Ganda din ng patterns niya. Ngayon lang siya naging medyo not that camera shy kasi nung una ko siya nakuha, sobrang shy type niya. Makita niya lang ako, magtatago na yan. Ngayon lang siya, siguro dahil marami na siya kasamang fish. Siguro, hindi natin alam. Pero mainly alam ko mahihain talaga mga Northern Thailand tiger fish. Yeah. Yung ating hardscape, driftwood. I forgot the name of this stone. Serious stone, blue. Yeah, that's it. Naging routine na to every morning. Pakain and night time. 2 times a day ako magpakain. The 50 gallons in this here sa grow out natin na 22 gallons. Ayun yung routine natin. And water change every once a week, twice a week. Depende kung gaano kadumi yung ating tank. Makita nyo tumatambay dun sa taas yung ito yung fire eel natin. Ang diet niya din is pag kumakain si tiger fish, yan, yung mga maliliit na flesh na lumulutang ay yung nakakain ni fire eel, ni firefish ang name niya. Ayan yung 4 natin na silver dollar. Nag-schooling na sila. Gusto ko pang bumili ng BBRH for their schooling and Lamax. Medyo
wala lang tayong budget. Medyo mahal kasi yung Blackberry Red Hook and this Blackboard Red Hook. Medyo pricey siya, hindi siya katulad ng mga silver dollars na normal lang. Like 2 inches niya is 100 pesos. But the BBRH is like 400, 500. Depende pa sa shop yan, guys. Ayan. Hindi pa ako makain si beacher natin, si Godzilla. Gusto ko rin bumili ng isa pang beacher na ornate beacher naman kasi ito and cherry lang to eh. I forgot the scientific name of that ornate beacher. Siya yung black and yellow. Ayun, alam ko mas rare siya and medyo pricey din. Siguro soon pag nagkapera tayo. But yeah, ito, sabi nga nung isa natin na comment, si Sir, I forgot your name sir, pero big shoutout sa'yo. Ilipat natin tong Tiger Oscar fish natin sa 50 gallons. Abangan nyo yan guys pag nilipat na natin yan. Sa ngayon naman, hindi naman sila nag-aaway-aaway and papatayin katulad ng sabi ni Sir. Pero syempre, iwasan natin yung mga ganong bagay guys. And I highly appreciate yung pag-comment mo ng ganon Sir. Tinuturuan mo kami sa hobby. Maraming salamat. We highly appreciate it. Big shoutout sa'yo Sir. Ayan guys, thank you for watching. Update ko kayo for further updates natin sa tank pag nagpapakain tayo ng molly feeders. Ayan. Hope you enjoy watching this video. Like and comment and share. And hit that notification bell if you haven't. And subscribe to my channel if hindi ka pa nakapag-subscribe. To be updated for more videos and upcoming videos ni Empire TV. Dito na naman tayo sa bagong episode ni Empire Aquatics. Peace!